Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng SMNI Integrated News. Pahayag ito ni Congressman Pulong Duterte, update po sa kalagayan ni Tatay Digong sa ICC, The Hague, Netherlands. Mabuti lang at nalalaman natin ang kanyang kalagayan sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Ito, pakinggan natin si Congressman Pulong Duterte. Pwede niyo ibahagi about kay PRRD today sa bisita ninyo sa kanya? Long hair na siya. Long hair. Naligo siya pero wala niya di-appeal yan din. Wala na account. Bisaya. Naligo daw, kailang yung paa hindi isinamang basahin. Malamig ngayon dahil winter pa doon, di ba? Naligo, hindi isinama ang paa, long hair, ano pa? Kay natulog lang siya all morning at pagkabot hindi sa paliwanag. Wala mo ka-lunch. Sir Paolo, marami pong mga kababayan natin nagtatanong kasi nag-snow ngayon dito sa Netherlands. Kamusta po daw si PRRD sa lamig, sir? Wala naman, okay man ang temperature sa sunod. Kontrolado man ang temperature naman yung mga heater. Kamusta po ang pwede niyo ibahagi about kay PRRD today sa bisita ninyo sa kanya? Long hair na siya. Naligo siya pero wala niya di-appeal yan din. Wala na account. Panood ko kay natulog lang siya all morning at pagkabot hindi sa paliwanag. Wala mo ka-lunch. Sir Paolo, marami pong mga kababayan natin nagtatanong kasi nag-snow ngayon dito sa Netherlands. Kamusta po daw si PRRD sa lamig, sir? Wala naman, okay man ang temperature sa sunod. Kontrolado man ang temperature naman yung mga heater. Ayan, hindi daw siya nakakain ng tanghalian dahil natulog lang daw. Natulog. Yung isang narinig kong update ni Tatay Digong natin galing kay Kitty Duterte, palagi lang daw siyang kain, tulog at nanonood ng TV. So, salamat naman at kasi kung nakakapanood ka pa ng TV, di ba, palatandan sa akin yun na nag-enjoy ako kung nung hindi pa ako nakafocus dito sa aking mga vlogging journey. Enjoy ako manood ng Netflix, lalo na mga Korean teledrama. Nakaka-enjoy, nakaka-addict manood ng Netflix. Kaya lang, wala na ngayon, medyo makapanood na lang ako kung gabi pag kasi mula mga alas 7 hanggang alas 5, nakafocus ako sa aking vlogging journey. Hindi katulad noon, nag-vlog din ako, kaya lang kakaunting vlog ko lang noon. Mamaya pag napagod akong vlog, sige na, manood na naman ng umaga, hapon, gabi, nanonood ako ng Netflix, napupuyat pa ako at nag-enjoy ako. So, kung ang Tatay Digong nakakapanood ng TV, ano kaya? Netflix din? Pelikula? So to me, that's good news na nakakapanood siya, nag-enjoy siya manood ng TV. Ayun, natulog lang daw siya, I hope na naka-adjust na siya ng kanyang pagkain. Kasi ang problema sa ating Tatay Digong noon, yung kanyang pagkain dahil bibihira siya makatikim ng Filipino food, more on European I hope na long hair. Ano na kaya ang itsura niya ngayon? Long hair na eh. I have never seen our Tatay Digong na long hair. Ano lang, nakagupit na, nakakamiss ang ating Tatay Digong, di ba? Yung kanyang pagmumura, pagpapakatawa. Doon ko siya nakakita ng opisyal ng gobyerno na may tunay na malasakit. Matapang lang siya sa salita, matapang siya sa mga masasamang tao.
mga adictos, benedictos, mga ano. Kaya lang pagdating sa ordinaryong mamamayan is believe ako sa kanya. May malasakit. Kaya no wonder ang Davao, ito na ngayon ang Davao dahil sa kanyang leadership at salamat naman at nasusunod ito ng kanyang mga anak. Yung Duterte legacy, ikita mo sa Davao. I hope anytime this year, plano ko ipasyal ang aking mga apo sa Davao. Kakain kami ng mga prutas, lalo na durian. So ipagdasal po natin ang ating Tatay Digong. Nakakatuwa dahil sa mga surveys, tinatalo pa rin niya sina PBBM, tinatalo niya sina BP Sara. Marami pa rin ang nagmamahal kay Tatay Digong. Yan ang hindi nila maalis sa taong bayan. Sabi nga ni Congressman Pulong at ni Mayor Baste, na ipakulong niyo ang aking tatay, ba't hindi niyo maalis yung katotohanan na maraming nagmamahal sa kanya? Correct. Isa na ako. Tayong mga DDS, hindi nila maaalis yung pagmamahal natin kay Tatay Digong dahil sa kanya na natin naramdaman ang tunay na tapang at malasakit. Yung simpleng buhay lang. Kita mo, pagkain niya, pananamit niya, simple. Nagpresidente siya, wala kang makitang mansyon, wala kang makitang magagarang sakyanan. Hindi katulad ngayon, nako, kaliwat kanan ang korupsyon. Tapos, sasabihin pa na magpasalamat daw tayo sa kanila dahil ibinulgar niya ang korupsyon, itong ating Pangulo. Siya daw ang whistleblower. Anong whistleblower? Siya ang dahilan. Bakit nagkaroon ng korupsyon? Dahil it's either incompetensya, wala siyang kalam-alam, or, sabi nga ni Congressman Erese, complicit. Kasama siya. O bakit pinabayaan niya na masingitan ang 3 years na budget, 23, 24, 25 ng halos 1.4 trillion pesos. Imposible hindi alam ng Pangulo yung mga silid. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namibigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni ang natagaan na mo gero. So, Sin nga gihatag ninyo sa hinabang. una ni ang iyang balay. Ayuwan. Muna ni ang itsura sa balay sa tagaan na mo gero. So, kuha na gid kaayo ang iyang gero. Karaan na gid kaayo. 2020. Tulo ka tuig. Kita gid nato nga mga buslot-buslot na ang ilang atop. So gipang sapaw-sapaw ra gid ang ilang gero. So muna po ni ang ilang kahimtang, ang ilang mga kaldero na alang duha ka buk mga gagmay. Ug karon pila na ni ka tuig ang inyong balay nga inani na ang itsura sa inyong atop? Tulo ka tuig na. Turo na ka tuig. So kuan dugay-dugay na gyud. Wa mi naka palit og atop kay tungod sa kalisod. Unsa ra day ang trabaho sa imong bana? Kuan. Mag-uuma. Kanang gapamugas lang mo og mga mais. Oh, So pila ka bukang imong anak? isa pa. Isa pa, so ga eskwela na. Dili pa. Dili pa. Ani pa nga tuig. So tungod sa kalisod wala gid mo naka-afford og balit og gero. Oh. Eh. Sa
Salamat sa Ginoo nga kaning sin na inabangan na gid mi. So salamat kaayo. Thank you.